pag-aari pa po ito ni Congressman Libiste. So bakit sa akin niya ituturo kung mismo ang source ay Department of Energy at ang Ombudsman? Dahil hindi nag-research, biglang kinontra pa niya ang pagpuri ni Pangulong Bongbong Marcos sa proyekto ng kumpanyang itinatag ko. At pinaka masamang consequence nito, baka mag-isip na ang mga investor na hindi naman kailangan mag-invest sa Pilipinas. Bakit pa ako mag-invest sa bansang ito? Ito po ay inaprubahan sa 2019 at may dalawa pong probisyon ang prangkisa. Una, para mag-operate, kailangan ng implementing rules and regulations. Pwede pong tignan ang batas na ito mismo. At ang DOE po ang dapat maglabas nito at walang inilabas na IRR ang DOE. Pangalawa, ang franchise na nakalagay naman na kung hindi mag-ooperate for 2 years, ito po ay ipso facto revoked. Ano, attorney, ang ibig sabihin ng ipso facto revoked? Why, it's very fast, automatically. Okay. So, tumigil po ang operation ng kumpanya sa 2022 dahil hindi pa nabigyan siya ng mga permits to operate. Kaya, within 2 years, maaari natin sabihin na ipso facto revoked na ang prangkisa ng kumpanyang ito. Actually, nung una kong binunyag ito, baka nagulat si Yusek Claire kasi hindi niya napag-aralan ang batas na ito. Pero ito naman po ay nasa Google. Kung ginawa lang po nila ang kanilang homework at hindi lang pang social media content, hindi na nila sanang sinabi ito at hindi nila sana napahiya. Ako po ay nasasaktan na pinalabas na yung prangkisa ng gobyerno ay ginawa kong pera dahil kabaliktaran nga ang nangyari. Ako po ay nag-invest ng daan-daang milyon para sa initial na mga planta ng kumpanyang ito na handa ng gumawa ng kuryente para tumulong sa ating mga kababayan. Pero hindi na aprubahan ang permit to operate. Kaya out of exceeding caution at dahil nirespeto natin ang batas, tinigil namin ang operasyon, hindi na nga gumawa ng kuryente. Ang laki po ng lugi ko sa investment na yun.